We are Nazarenes and we are Christian. 우리는 예수님의 사람입니다. Y somos cristianos. Bit itiling ahandos. Tunatenda mwana Kristo. Y muy cristiane. Sisi ni wa Nazareno na tu wa Kristo. We are Nazarene, and we are holiness. 我们是拿撒勒人，我们是圣洁的。 Tomorrow ha, таншеноду вичете. 미티안 간시. Мы люди святости. Tunatenda 모양새네. 우리는 세상과 구별된 성결인입니다. We are Nazarenes and we are missional. Y muy люди с миссией. Patian ria tuan mi kansi. Na tunaamini kupeleka ujumbe. We are missional. 我们是宣教者。 Y somos misioneros. Tunatenda kutumizira wamwe vano. Bit Nazarene. Bit postad ulchet kumus. We are Nazarene and we are connected. Kami sa rekla peman ni iskopla haso ko kyang ma famur na rendi. I forso kyang ni on rong hen. Tomorrow ha,
ယုံကြည်သူတွေဖြစ်တယ် Estamos conectados. 在基督里是一体。 Pit imnitet e. И мы едины. na tunaamini kwa umoja. tunatenda kupatana na omwe wanu. 우리는 모두 하나입니다. Kami ay Nazareno at kami ay magkakaugnay. We are Nazarene, and we are connected. Ating lahat, alam namin na alam po natin na si Bagyong Uwan ay paparito na po sa, nandito na ba? Mamayang gabi daw, but let's pray and let's kneel to the Lord na itong bagyo na to ay hindi ganon magbibigay ng pinsala sa ating bansa. But the Lord is great and amazing God. Amen po ba? Sa kalagitnaan ng mga nangyayari sa ating mga kababayan sa Cebu, we are here, no? Magpupuri at magpapasalamat sa Panginoon, and we are all welcome to AFCN, lalo na sa ating mga kapatiran nasa online. The Lord is good in our life and God is great. Amen po ba? Kaya purihin ang Panginoon, but tayo po ay tumayo. Tayo po muna ay mag-awitan ng, "Oh, I love you with the love of the Lord." Kamusta? Minsan lang po natin nakakamusta ang ating mga kapatiran. Di po ba? Sabi ng Panginoon, one or two called by His name, He always be in the midst of us. Awitin po natin, "Oh, I love you with the love of the Lord." Panginoon. Amen. Purihin ang Panginoon sa umaga na ito. Let's have a moment and let's ask the Holy Spirit to be with us, in the midst of us. And let's be sensitive to the leading of the Holy Spirit as we come and worship the Lord in spirit and in truth. Kay Yahweh ay isang bagay lang ang aking hiniling. Iisa lamang talaga ang aking hangarin. Ang tumira sa templo niya habang buhay, upang kagandahan ni Yahweh aking mapagmasdan. At dooy humingi sa kanya ng patnubay. Itatago niya ako kapag may kaguluhan. Sa loob ng kanyang templo ako'y iingatan. Sa ibabaw ng batong malaki ako'y ilalagay. Matatalo ko ang mga nakapaligid kong kaaway. Sa templo'y sisigaw ng buong may kagalakan. Habang mga handog ko'y inaalay, aawitan ko si Yahweh at papupurihan. Amen. Tayo po ay manalangin. Amang Diyos, Panginoon namin, pinupurit, pinasasalamatan ka namin, Panginoon, sa araw na ito, Lord God. Tunay nga po, Panginoon, na Ikaw ang kumilos, Panginoon. Ibaba mo po ang Holy Spirit, Panginoon, sa aming kalagitnaan upang malaya kaming makapagpuri sa iyo, Panginoon. Panginoon, saan man dako, Panginoon, ang sulok ng church na ito, Panginoon, gabayan mo po kami. Ipwesto mo po, Panginoon, ang iyong Holy Spirit, Panginoon. Yakapin mo po kami, Panginoon, upang malaya kang makakilos sa bawat isa sa amin, Panginoon. Sa mga puso namin, Panginoon, Ikaw po ang maghari, Panginoon.
Tunay nga po, Panginoon, na pinasasalamatan ka namin sa kabila ng mga nangyayari dito sa mundong ito, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na ginagabayan mo ang mga anak mo, Panginoon. Panginoon, itinataas po namin, Panginoon, ang lahat, Panginoon, na mga nasalanta, Panginoon, lalo-lalo na sa Cebu, O Lord God. Ikaw, Panginoon, ang kumilos. Payapain mo po sila, Panginoon. Bigyan mo sila ng pag-ibig, Panginoon, sa kabila na nangyayari sa buhay nila, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ang kumilos, O Lord God, sa bawat isa doon, Panginoon. Iligtas mo po ang bawat isa, Panginoon, sa mga sakunang nangyayari doon, Panginoon. Gayun din, Panginoon, itinataas po namin dito sa church na to, Panginoon, ang aming mga kapatiran na wala pa rito, Panginoon. Ingatan mo po sila, Panginoon, sa kanilang pagpunta dito, Panginoon. Gayun din, Panginoon, ang nasa online at ang may mga karamdaman, O Lord God. Ikaw po ang kumilos. Ibigay mo po ang iyong Santong Espiritu, Panginoon, ang iyong mahabang kamay, Panginoon, upang maabot ang lahat ng kanilang mga pangangailangan, Panginoon. Gayun din, Panginoon, sa mga instrumentong gagamitin mo at sa mga taong nagpapagamit dito, Panginoon. Tunay nga po, napuspusin mo sila ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, upang malayang makakilos ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, sa kalagitnaan ng aming pag-worship, O Lord God. Ipakita mo po, Panginoon, ang kabutihan at pagmamahal mo sa bawat isa sa amin. Gayun din, Panginoon, ang magsasalita, Panginoon, dito. Tunay nga po, Panginoon, na ginagamit mo siya, Panginoon, sa iyong mga gawain, Panginoon. Kaya maibigay po niya ng maluwalhati ang kanyang message para sa bawat isa sa amin na nagmamahal sa iyo, Lord God. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang gawain ito, Panginoon, na ikaw ang kikilos at ang iyong banal na Espiritu ang gagabay sa bawat isa sa amin, Panginoon. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala at ibinabalik ang kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayun, magandang umaga po sa bawat isa. Atin pong bigyan ng malakas na palakpak ang ating Panginoon. Dahil kahit anuman pong pagsubok o kahit anong bagyo po ang ating maranasan, kung meron pong super typhoon, meron po tayong super God. Kaya patuloy po tayong magpuri at magpasalamat sa Kanya. Mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal
pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. O Diyos, magpupuri sa'yo habang buhay. Itataas ang pangalan mo, Jesus. Ang lakas at buhay sa'yo ay alay, mula ngayon at magpakailanman. O Diyos, magpupuri sa'yo habang buhay. Itataas ang pangalan mo, Jesus. Ang lakas at buhay sa'yo ay alay, mula ngayon at magpakailanman. Ang lakas at buhay sa'yo ay alay, mula ngayon at magpakailanman. Mula ngayon at magpakailanman. Mula ngayon at magpakailanman. Tayo po ay patuloy na mag-awit para sa ating Panginoon. Patuloy natin siyang kilalanin. Siya ang ating Diyos, Lord. Lord, Diyos ka sa amin. Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, walang papantay sa kabutihan mo.
O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama, Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming piling. Isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming piling. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Hallelujah. Hallelujah. Simulan po natin ang panahon ng panalangin sa pagpupuri sa Panginoon. Pasalamatan natin siya. Sa kapahayagan ng ating mga labi, sinabi natin na isisigaw sa buong mundo ang kanyang kadakilaan. Ano man ang nangyayari sa ating kapaligiran, ano man ang nangyayari sa ating kapanahunan, ano man ang nangyayari sa ating buhay, hindi kailanman nagkakamali ang Diyos. Pinahihintulutan niya ang lahat ng iyan. Nais niyang madakila siya sa buhay mo. Nais niyang maluwalhati ang kanyang banal na pangalan sa buhay mo. Kaya sa pagkakataon na ito, ipahayag natin ang pagpapasalamat natin sa Panginoon. Ipahayag ng ating mga labi ang pagpapasalamat natin sa Panginoon. Mga kapatid, magpasalamat tayo sa Panginoon. Sabihin natin sa Panginoon ang ating mga pagpapasalamat. Ipahayag natin sa Panginoon sa umaga na ito.
Panginoon, naririnig mo ang mga panalangin ng pagpapasalamat ng iyong mga anak. Be glorified, Father. Maluwalhati ka, Panginoon, at maitaas ang banal na pangalan mo. Panginoon, kasama ng mga anghel, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, itinataas namin ang banal na pangalan mo. We worship you hindi sa pamagitan ng sariling lakas namin, kundi sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na hindi lamang nananahan sa amin, hindi lamang bumautismo sa amin, kundi patuloy na pumupuspos sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Napakadakila mo, Panginoon. Patuloy na mahayag ang kagandahang loob mo. Ama, sa umaga na ito, marami po ang mga taong nag-aalala dahil sa paparating na malakas na bagyong Oweng. Katatapos lamang po ng isa pang malakas na bagyo na si Bagyong Tino, Panginoon. Subalit, kami, Panginoon, ay naririto at hindi kailanman panghihinaan ng kalooban at ng pananampalataya sa iyo. Nais namin na idulog sa iyo ang lahat ng mga kababayan po namin at maaaring may mga kapatiran pa kami na nawala ng mga mahal sa buhay, nawala ng mga ari-arian, nawalan, Panginoon, ng mga bagay sa kanilang mga buhay. Subalit, alam po namin na kayo ang patuloy na magbibigay ng kaaliwan sa kanila ng mga namatayan ng mga mahal sa buhay. Gayon din ang kapatid namin, ang pamilya nila Glessy, Panginoon. Patuloy na dinadalangin po namin na kayo ang magbigay ng kaaliwan sa kanila sa pagpanaw ng tatay ng kanyang kabiyak, Panginoon. Dinadalangin po namin, O Diyos, na sa mga tao na ito na nagdadalamhati, dalangin po namin na pagkalooban mo sila ng kaaliwan. At sa mga tao, Panginoon, na namatayan, Panginoon, na wala pang pananampalataya, gamitin mo ang sitwasyon na ito sa pamagitan ng konbiksyon ng banal na Espiritu na makita nila na kailangan nila si Jesus sa kanilang buhay. Dinadalangin din po namin ang mga lahat na nasalanta ng Bagyong Tino, Panginoon, sa Visayas at sa Mindanao. We pray for them right now. Strengthen their faith, lalo na ang mga kapatiran at ang mga iglesia, Panginoon, ang mga kapatiran, Panginoon, mga simbahan na naroroon ay maging vigilant, O God, to share this, O God. Whatever spiritual message ang pinadadala mo dahil sa bagyo na ito, we pray, O God, na ito ay i-reveal mo sa iyong mga anak, maging bukas ang spiritual na mata at mga tainga, upang nang sa gayon ay maipahayag na may kaluwalhatian ng pagpupuri at pagdakila sa iyo ang gospel message. And we declare that multitudes of people from Cebu, from Visayas and Mindanao will come to know Jesus as their personal Lord and Savior. Sa kalagitnaan ng problema na ito, ng dilubyo na ito, Lord, people will bow down before you and declare in their lives that Jesus is Lord. And even now, O Lord, dito po sa paparating na bagyo, na malakas na bagyo, dito sa Kalakhang, Luzon at Visayas, Panginoon, in the mighty name of Jesus, we pray, O God, na kami ay maging mapanalangin at magtiwala na Ikaw ang may hawak ng lahat ng bagay. Huwag mong hayaan na maapektuhan kami nito at panghinaan kami. Sa halip, Panginoon, kung papaanong iningatan mo at iniligtas ang mga anak mo sa Ehipto, Father, we declare that you will protect each one of us, that you will be with us in this storm, O God. Lalong titibay ang aming pananampalataya. Father, wala pong imposible sa iyo. And we even declare, O God, that you will spare the lives of the believers, O God, that you will use this, O God, para maibahagi namin, Panginoon, si Jesucristo at mahayag na ang Diyos ay buhay at makapangyarihan. Lord, use us as your vessels, O God, na makapagbibigay ng kalakasan sa mga nangihina na mga tao. At tulungan mo rin ang mga kababayan namin na hindi pangunahan ng takot, kundi magkaroon ng sound mind,
na maging masunurin kung ano man ang paggagawa, Panginoon, ng mga namumuno sa aming mga bayan, Panginoon. Lord, alam po namin na kayo ang kasama namin in the middle of this storm. Hindi lamang po ang bagyong Owen, Panginoon, kundi at ang iba't ibang mga storm na dumarating sa aming buhay. Strengthen our faith. Karamdaman man ito, problema man ito, financial, relasyonal, anumang mga kabigatan ito, ikaw ang kasama namin dahil ikaw ang tunay na Diyos. Panginoon, sa week na ito, ang aming pastora ay tinataas namin sa iyo, siya ay ooperahan. We declare the mighty outpouring not only of your blessing, but your mighty hand will heal our Pastora Erica. We pray, O God, that you will use the doctor na magsasagawa ng operation sa kanya. Bigyan mo siya ng karunungan, gayon din ang lahat ng mga medical personnel na makakasama ng doktor na ito. We pray for her fast recovery as she continue to serve you wholeheartedly, as she continue to glorify your name, O God, sa kanyang patuloy na pagsunod sa pagkakatawag mo sa kanya. We even lift up si Pastor Edwin sa pagkakataon na ito, Pastor Edwin Kabatingan, na kahapon ay sinugod sa ospital. Wala po kaming update sa kanya, but we pray that you will touch him in very special way. We even lift up to you, Panginoon, na ikaw ang magdulot ng kagalingan sa kanya at magpanumbalik sa maayos na kalusugan niya. We praise you for what you are doing sa aming District Superintendent kay D.S. Ryan, sa fast recovery na ginagawa mo sa kanya. Lord, we lift up to you, Panginoon, ang buhay niya, na kayo ang patuloy na magdulot ng kagalingan. At maging sa bawat isa sa amin na naririto na may mga karamdamang pisikal, you are our healer. You will heal us. By the wounds of Jesus Christ, we are healed from our sins. Ang mga karamdamang pisikal pa kaya, Panginoon, walang imposible sa iyo. Help us to always put our faith and trust in you sa lahat ng pinagdadaanan namin. And we commit to you ang buong isang linggong darating. Be with us. Holy Spirit, lead us. Lead us. Upang maganap sa amin ang iyong banal na kalooban, Ama. Ito po ang panalangin namin. Maging sa mga salita mo na tatanggapin namin sa umaga na ito. Father, anoint Pastor Billy na ang mga salita mo ay mahayag sa pamamagitan ng kanyang bibig ng may kapangyarihan na nagbubuhat sa iyo. Prepare our hearts and our minds, and may our spiritual eyes and ears be open sa mga ituturo mo sa amin. We commit everything sa iyo, Panginoon, sa pananambahan na ito. Be glorified, be magnified in our lives. Tanggapin mo ang offering po namin sa iyo ng pagsamba sa buong pananambahan na ito. And we will continue to declare, ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad sa pangalan ni Jesus. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-isa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming
buong mundo, kadakilaan mo. Buksan po natin ating mga Bibles sa Mark chapter 4, verse 35 to 41. Kinagabihay, sinabi ni Jesus sa mga alagad, "Tumawid tayo sa ibayo," kaya't iniwan nila ang mga taos at sumakay sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus upang tumawid ng lawa. May iba pang mga bangkang nakisabay sa kanila habang naglalayag. Inabot sila ng malakas na bagyo, kaya't ang bangkang sinasakyan nila ay inampas ng malalaking alon. At ito'y halos mapuno na ng tubig. Si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka, nakahilig sa isang unan. Ginising siya ng mga alagad at sinabi, "Guro, baliwala ba sa inyo kung mapahamak kami?" Bumangon si Jesus at inutos sa hangin, "Tigil," at sinabi sa alon, "Tumahimik ka." Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, "Bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya?" Natakot sila ng labis at namangha. Sabi nila sa isa't isa, "Anong klaseng tao ito? Pati hangin at lawa ay sumusunod sa inuutos niya." Maraming salamat sa pagkabasa ng salita ng Diyos. Amen. Wow. Anong klaseng tao ito? The disciple asked each other. Anyway, good morning everyone. Sa mapagpalang umaga po sa bawat isa. And thank you for the reading of the scripture. At salamat din, praise team, mga kabataan, for leading us into a wonderful and meaningful worship in spite of the weather. Diba? Tignan mo yung katabi mo, sabihin mo, mapalad ka. Nandito ka kahit bumabagyo. Amen? And I was surprised na wala palang special number again for 2 consecutive Sundays. Last month, parang nag-aagawan pa kung sino yung mag-special number, but the past few Sundays, wala, no? I encourage everyone na if there is anything na gusto nyong ihandog sa Panginoon as special number o natatanging bilang, please do so. It is to glorify the Lord. Amen? It's to give thanks to the Lord. And I hope next Sunday, no, we will have special number again, and from time to time, special number. I hope last month was hindi lang nagkaroon ng hype na, may special number, may special number. But it's part of the program. It's part of your life. It's part of your faith to give glory to God. Amen? And to show it to the people so that they may also be lifted up. Ganun pala ang kanyang pinagdaanan. Anyway, this morning, we will continue po doon sa sermon theme or series natin na Thanksgiving. And that's why I was surprised. Walang special number for the past few. It's Thanksgiving. Sabihin mo sa katabi mo, salamat sa buhay mo. And last Sunday, napakinggan natin at natutunan natin noon na noong sandaling tinanggap natin ang Panginoong Yesus, ay malaki na ang pinagbago ng ating buhay. Amen ba? Dahil tayo ay muling ipinanganak sa Espiritu at naghatid sa atin to at naghahatid sa atin ito ng isang transformasyon o transformation. It leads to transformation as Pastor Nick gave the message last week. And as I prayed over the past few weeks, kung ano nga ba ang
nais na ng Diyos na ibahagi ko sa buwan na ito. Because after my last sermon, last October, at nakita ko sa aming schedule na second Sunday ako. Usually, I'm always on the third Sunday or fourth. And sabi ko, katatapos pala ng sermon, I'm praying to the Lord, Lord, it's about Thanksgiving. And I came across this passage na nabasa kanina and have been contemplating on this one ever since nung narinig ko ito na binahagi ng isang pastor sa isang event. Thanksgiving then or pasasalamat for the 100 years of ng NMI. So I've listened to his word and I'm contemplating on it over the past few weeks. And yung sinabi niya, very simple but yet powerful. Sabi niya, Jesus is in your boat. And that should be enough to be thankful for in life. Sapat na yon para ikaw ay magpasalamat sa buhay mo. Kasi nasa bangka mo ang Panginoong Yesus. As we have read a while ago, and as I've been contemplating, to be honest, brothers and sisters, it immediately applied in my life. Not the message to be thankful, but the passage that I am on a boat, just like the disciples. Ang bilis ng application, pero hindi yung message to be thankful, but already on the boat, that has problems, no? Yung mga parang katulad ng disciple. And for a couple of weeks, I struggled. And nakaramdam ang inyong lingkod po ng pagod, dismaya, and disappointments, out of focus. And in those moments, I asked myself and my God, why? Lord, bakit? And it's normal. Amen ba? Normal na magtanong tayo sa Panginoon, why is these things happening to me? Why are those things are happening to me? At noon nga may kausap ako mga last few days ago. Sabi ko sa isang kaibigan ko na almost the same situation na siya rin ay nag-struggle. Sabi ko sa kanya, paano kaya kung isang araw, magising tayo, grade 2 tayo ulit. O elementary tayo ulit. Ang haba ng panaginip natin. Umabot tayo ng 2025. Grade 2 siguro nasa 1990. Basta nga ganun. No? Kasi I came across, dun sa, nag-scroll ako na sa Facebook. And sabi dun sa isang napanood ko, what if lahat ng nangyayari sa buhay natin, isang malaking panaginip at gumising tayo, elementary tayo ulit. And sabi ko, nga, walang ang gusto mo lang ay maglaro bilang bata at manood ng TV, maglaro ng kasama ng mga kaibigan. But we are in reality. Sometimes there are things that we wish na mangyari, but we are in reality. To be thankful is easy. To be thankful is easy if you are in a cloud of victories. You've achieved some of the things you want in life. Napakabilis, napakadaling magpuri at magpasalamat sa Diyos. Pag mga bagay ay nangyayari according to your plan, according to your dreams, according to your goal in your life. You don't have problems with financial, it's so easy to give thanks to the Lord. Wala kang problema sa iyong kalusugan, napakadaling magpasalamat sa Panginoon. Don't you agree with me? But life is not always what we want it to be or how we want it to be. Ngayong umaga, sama-sama po natin palakasin ang ating pananampalataya sa pagiging mapagpasalamat sa ating Diyos. Amen? Sama-sama po tayo. Pwede ba natin palakpakan muna ang Panginoon? May isang magsasaka
sa probinsya na may alagang kabayo. At ito ay ginagamit niya sa bukid. Isang araw, tumakas yung kabayo, nakatakas sa kanyang pagkakatali. Tumakbo at pumunta sa bundok at hindi niya na ito mahabol. Nang marinig ito ng kapitbahay, sabi ng kanyang kapitbahay, "Nako pare, ang malas mo naman. Wala ka ng kabayo na tutulong sa iyo sa sakahan." Ngumiti lang ang magsasaka at sabi, "Baka or baka hindi. Baka malas ako or baka hindi." Pagkalipas ng ilang araw, bumalik ang kabayo. May kasamang 2 ligaw na kabayo. Sabi ng kapitbahay niya, "Pare, ang swerte mo naman. Dumami pa kabayo mo." Sabi ng magsasaka, baka rin hindi. Swerte, malas. Ngumiti ulit ang magsasaka, sabi niya, wala eh. Kinabukasan, tinangka ng anak ng magsasaka na ito na sanayin ng kabayo, yung mga ligaw na kabayo, para maging gamit sa kanilang pagsasaka. Ngunit, nahulog ito sa kanyang pagkakaupo sa kabayo at nabalian ng paa. Sabi ng kapitbahay na naman, "Kawawa ka naman pare. Ang malas mo talaga." Tumahimik lang ang magsasaka at sinabing, "Baka nga." O baka hindi. This morning, 3 bagay po ang nais kong ibahagi sa umagang ito hango sa ating passage kung bakit ang buhay natin ay dapat isang buhay na puno ng pagpapasalamat. As in 1 Thessalonians chapter 5 verse 18 sabi doon, "Give thanks in all circumstances." Maraming mga tao ang akala nila na kapag may mga problema dumarating sa kanila buhay, ay ito ay dahil sa hindi nila pagsunod sa Panginoon. Kaya dumarating ang problema. Naku, problema kasi hindi ko sinunod ang Panginoon. That is not always the case. Kasi yung katulad nung parang kay Jonah, disobeying the Lord. And then yung problema sa kanyang pag-alis ay nandoon. Jonah ended up in a storm because of his disobedience. Well, in this passage, sa ating nabasa, the disciples got into a storm because of their obedience to the Lord. Napakalaking pagkakaiba. Nagkaroon ng problema si Jonah dahil hindi niya sinunod ng Panginoon. Ang mga disciple ay nandoon sa bagyo, sa bangka, dahil sumunod sila sa Panginoon. And many times in our lives, we often ask the same question as the disciple did. "Lord, baliwala ba kami sa iyo? Don't you care? Lord, malulunod na tayo, wala ka bang pake?" Of course, the Lord cares. The Lord loves you very deeply, and He cares. And that's the reason why tumayo siya sa kanyang pagkakatulog at nirebuke niya ang tubig at ang ulan. Immediately after he said that, nagkaroon ng kapayapaan. But Jesus did not stop with the calming of the elements or the nature. Dahil ang tunay na danger o yung tunay na kapahamakan ay hindi nakikita sa hangin o sa mga alon. It was in the unbelief of the hearts of the disciples. Wow! Sino itong tao na ito na maging ang mga ganitong bagay ay napapasunod niya, maging ang tubig at ang bagyo napapasunod niya? This is why the Lord tells them, and we can read in the Bible, "You men of little faith." If we go back a little, yung few chapters, previous chapters, dito nangangaral ang Panginoon patungkol sa mga parabola about the kingdom of God.
If you will look in chapter 2, chapter 3, he is teaching them, the people, he is teaching the people about the parables concerning the kingdom of God. And you know what? The disciple, after the people, yung mga tao umuwi na, the privilege was in the disciple, was with the disciple. Why? Because Jesus explains to them the meaning of the parable. Kung babasahin nyo, ini-explain ng Panginoon sa bawat disipulo kung anong ibig sabihin ng kanyang sinabi sa mga tao. And yet, they ask the same question to each other. Who is this man? Sino itong tao na ito? It is that the real danger in the story is the heart of the unbelief. Yung hindi makapaniwala. Jesus was with them performing miracles. Jesus was with them healing people. And yet, hindi pa rin sila makapaniwala kung sino yung taong kasama nila. How about us? Do you believe in Jesus? Konti lang. Pag sinabi ng Panginoon, tara, punta tayo sa Cebu. May bagyong parating, no? Na uwan. Punta tayo ng Cebu. Hindi tayo sasakay ng airplane. Sakay tayo ng malaking barko. Pag sinabi ng Panginoon yun, will you go? Or will you be like, Lord, may bagyo eh. Ano ka naman? Para ka namang ano. Pag wala ng bagyo, sasama kami. And so, before we fall in a heart of unbelief because of the storm in this life, because of the storm, real storm, no? Yung nature, tunay na bagyo, and much more yung bagyo na pinagdadaanan mo sa buhay mo, before we fall into the unbelief that God can save us, God will be with us. There are 3 things na gusto ko munang sabihin sa inyo. Una, kaya I've entitled my sermon, A Life of Gratitude Even in the Storm. The first thing that we should know, kahit tayo po ay nasa bagyo or whatever storm in this life, be thankful before the storm because Jesus is with you. Be thankful before the storm because Jesus is with you. This disciple doesn't even know na magkakaroon ng malaking alon ng bagyo. Kung babasahin natin, sinabi ng Panginoon sa kanila in verse 35, tumawid tayo sa kabilang ibayo. Ang ginawa ng disciple, iniwan nila ang mga tao at sumakay sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus upang tumawid ng lawa. Jesus is with them in the boat. They took him along just as he was. Jesus is in the boat. Nasa bangka ang Panginoon bago pa magkaroon ng malalakas na alon at malalakas na hangin. Kaya nga sabi ko kanina, kapag sinabi ng Panginoon ngayon, tara, punta tayo ng Cebu. Lord, malaki yung lulubog. Will you say yes? The disciples were not alone in the storm. Jesus was with them. It didn't stop the storm from coming. Siguro, kung may bagyo, sabi nila sa Panginoon, Lord, magpaliban muna tayo ng araw. Kasi masama ang panahon. But the reality in the passage, they didn't know. Hindi nila alam na magkakaroon ng malalaking alon at magagalit yung alon na yon at maging ang hangin. And they sail
And the storm, yung storm ay dumating. Hindi kayang pigilan. But His presence changed everything. Maraming tao ang natatakot dahil akala nila sa kanilang storm in their life, they are alone. Many times I've experienced this. No? Siguro kayo rin. We have our own different stories. Maraming tao natatakot kasi parang sa storm ng buhay natin, sa bagyo ng buhay natin, parang mag-isa lang tayo, even your partner or even your family, hindi ka nila maintindihan. But let me tell you, Jesus is in your boat. As believers, we have the assurance of His presence. In Psalms chapter 23, verse 4, sabi doon, alam na natin to. Diba? Even though, what? I walk, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. As believers, we have the assurance of God's presence even before the storm on our lives. Problema ang dumating sa buhay mo, bago pa dumating yan, kasama mo ng Panginoon. Amen? Kaya maraming tao ang natatakot kasi they themselves are not assured. Walang assurance. Maging sa kanilang pag-iisip, maging sa kanilang buhay, nagdududa, nagtatanong. And so before the storm comes, and yet we don't even know what the storm is in our life. I'm not talking about the literal storm. I'm talking about the storm in your life that is to come. Kahit hindi pa natin alam yon, magpasalamat na tayo. Our life should be a life of gratitude, thanking the Lord. Kahit ang hirap. Ako nga nung ginagawa ko to, sabi ko, Lord, ang hirap. Bakit ngayon pa? Bakit ngayon pa? May pinagdadaanan ako. Bakit ngayon pa yung problema parang kaliwat kanan? But bago pa ako dumating sa problema, or even us, each one of us, kasama pala natin ng Panginoon bago pa bumagyo. At bago pa dumating ang uwan, di ba? Kasama natin ng Panginoon. Be thankful. Not because life is easy. Maging magpasalamat ka, hindi dahil madali ang buhay mo, but because you never face it alone. Hindi ka nag-iisa. Tingnan mo yung katabi mo. Iwanan ka man yan sa pag dumating ang bagyo ng buhay mo. Sabihin mo sa kanya, hindi naman ako mag-iisa. Diba? Maaaring bumalik yan pagtapos ng bagyo ng buhay mo. Diba? But that should not let us down. Be down in our life. Dahil ang katotohanan, hindi tayo nag-iisa sa bagyo ng buhay natin. Even when you can see Him working, you can see Him how He works. Hindi natin alam, Lord, anong plano? Bakit na nangyayari to? No? Let me remind you, He is in the boat with you. You may never know, kasi in this passage, natutulog siya. Hindi alam ng mga disciple, kaya nga nagtanong sila, wala ka bang paki? Even when we can't see Him working,
He's in the boat with you. Kasama mo siya. May plano ang Diyos. Di ba, kinakanta natin, miracle worker. The song itself, you are miracle worker. Di ba? Even when I can see you're working. Even when I can feel it, you're working. You never stop. You never stop working. This song should not just remain just a song. Hindi lang to basta dapat manatiling worship, na set list natin eh. It should be a song to sing. It's not just a song to sing, but an application in our lives. The song itself is good, but if it will not apply in our lives, kung hindi natin ma-apply, even when I can see Him, you're working. You never stop working. And we keep on singing that. But then, when the storm in your life comes, minsan, di na natin alam. But let me remind you, He is in the boat with you. So even before the storm hits you, be thankful. Because His presence is in you. He is in the boat with you. That should be enough for us to be thankful in this life. Secondly, ang bilis natin, di ba? Pangalawa, a life of gratitude even in the storm or even in the midst of the storm. Be thankful during the storm. Because Jesus' power is greater than any storm. The disciple was not even thanking Jesus. Hindi nila nasabi, uy, okay lang yan, kasama naman natin ng Panginoon. Kung kaya niyang pagalangin ng mga taong may sakit, kaya niya siguro tayong iligtas. But no one did. And this is yung gem, no? Yung gem dito sa passage na to, we should be thankful during the storm. Sa kalagitnaan ng bagyo, dapat maging magpapasalamat tayo kasi nasa kasama nga natin ng Panginoon. He got up, He rebuked the wind, sabi niya, tigil. Hindi siya nag-perform ng kung anumang mga kailangan niya kailangan ko ng, sabi niya, wala siyang ginanon. Kailangan ko ng damit mo. Gaganon ko para tumigil. The power of His words. Sabi niya, stop. Be still. Tumigil ang hangin. Tumigil ang napakalalaking alon. Ang mga nagwawalang alon. Tumigil. In one command, the storm obeyed. With just His words, the storm obeyed the Lord. And that got me thinking, wow. And got me repenting, Lord, I'm so sorry. Nahiya ako sa bagyo. Kasi yung bagyo, sinusunod ka. Minsan kami, ako, ang hirap sumunod. With just one word, with just a command, the storm obeyed the King of all kings. The same Jesus who calms the sea still holds power over the storms over your life. The storm in your life, physical, emotional, spiritual, financial. These are the storms in our lives. Bagyo sa buhay natin. Magkasakit tayo, bagyo yun. Mawalan tayo ng pambayad sa tuition o kung anuman, bagyo yun. Nakakaramdam tayo ng kalungkutan, bagyo yun.
But the same Jesus na nagpanatili doon sa hangin at sa alon, ay iyon din ang Jesus na kayang magpatigil ng mga bagyo sa buhay mo. When the waves seems too strong or yung problems, parang ang lakas-lakas, parang ang hirap makabangon sa buhay na to. Remember, Jesus' word is stronger than any storm in your life. Sometimes, hindi natin naalala ito kasi we tend to forget to read the Word of God. We tend to read the promises of the Lord. I will never leave you. I will not forsake you. And there are so many promises, and even the promises that came out from Jesus himself, hindi natin maalala kasi we tend to forget to read the Word of God. But let me tell you, Jesus' Word is stronger than any storm in your life. If He can calm the storm, kung kaya niyang panatilihin, kung kaya niyang patahimikin ang mga bagyo sa buhay mo, kayang-kaya niya ring patigilin ang mga bagyong pinagdadaanan mo sa sarili mo. During the storm, be thankful. Papasalamat nga ako sa Panginoon kahit papano, kahit medyo bungi tayo ngayon, from my perspective, di ko alam, baka ang ilan ay naghahanda dahil may bagyong parating or kung ano man. But I am thankful for the Lord because even while there is storm na paparating, you are here. You are with us. We are together praising the Lord. Amen? If He can calm the storm around us, He can calm the storm within us. Sabi ko nga, Lord, bakit yung napakalaking bagyo? Nakita natin sa Facebook or sa mga media. Sakop na sakop ang Pilipinas, di ba? Bago pa man pumasok sa Philippine Area of Responsibility and yung mga kung ilang ano siya, ba't parang ang tagal? Di ba? Ang tagal. Maybe the Lord is telling us something. Pilipinas, have faith in me. It's not just the Sierra Madre itself. More than Sierra Madre itself, kung kayang patigilin ng Panginoon ang bagyo sa Sea of Galilee, kaya niyang patigilin ang bagyo. Be thankful. Because nothing you face in this world is greater than God you serve. Wala nang masihigit pa sa Diyos na pinaglilingkuran mo. Ang sarap ikot yung Romans, di ba? 8. What can separate us from the love of God? He is greater than any storm in your life. So be thankful before the storm hits you and we don't even know what it is. Be thankful during the storm, even if we can see Him, how He works. Gratitude grows when we focus on God's power. Yung pagiging mapagpasalamat, napapalago ito kapag tinitignan natin kung ano yung kayang gawin ng Diyos during the storm. Focus on His power, not on the storm of your life. Be thankful. Last, be thankful. Alam niyo na ang kasunod. Before, during, after. Diba?
Tinuturo ko rin ito sa disaster preparedness. No? Be thankful after the storm because the storm teaches us to trust in Jesus. In verse 40, sabi ng Panginoon, bakit kayo natatakot? Buti nga, hindi nagwala ang Panginoon eh. No? Sino dito yung kapag pagod na pagod, tapos ginising? Anong oras ka gigising? Anong oras kita gigisingin? Di ba? Pagod na pagod ka, tapos ganun lang yung tanong sa'yo. Gising-gising, matutulog ka na ba? Sometimes, kapag tayo po ay nasa kalagitnaan na ng tulog dahil sa kapaguran, kapag nagising tayo ng ibang pamamaraan dahil or ingay ng kapitbahay, ingay ng sound, so, nagagalit tayo, di ba? Minsan naiinis tayo. Kaya nga may kasabihan tayo, magbiro ka na sa lasing, wag lang sa bagong gising. Tingnan mo yung katabi mo, bagong gising ba yan? Huwag mong bibiruin yan. Sabi ng Panginoon, bakit kayo natatakot? Hindi niya nga sinabi, ano ba naman yan? Kagkatulog ko lang, ginising niyo ako kasi pagod na pagod. The physical body of Jesus is so tired from His teachings, from His miracle. Kung babasahin niyo yung mga previous chapters, ang daming ginawa ng Panginoon. And His physical body is tired. And then these disciples, ginising siya. Panginoon, wala ba kayong pakialam? Sabi ng Panginoon, ba't kayo natatakot? Wala pa hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? Hanggang ngayon ba? Wala pa rin kayong pananampalataya? The storm was not meant to destroy their faith. The storm was meant to develop their faith in Christ. And the storm in your life is not to destroy us. It is meant to develop your faith. Kapag may bagyo na dumating sa buhay mo, I hope hindi sabihin sa atin ng Panginoon, hanggang ngayon ba? In your 46 years in AFCN, wala ka pa rin pananampalataya? Every storm in your life, it is meant to develop your faith. It is meant to be rooted or to be grounded in the faith, to deepen your faith in the Lord. Palalimin mo pa. Trust in the Lord. Every trial becomes a classroom where Jesus teaches us who He really is. Lahat ng mga bagyo sa buhay natin ay tinuturuan tayo at ipinapahayag ng Panginoon kung sino talaga siya sa buhay mo. Kung walang bagyo, walang mga problema, hindi natin makikita yung kapangyarihan ng Panginoon. In this passage, without the storm, they would not know and they would not see His authority over nature. Kung hindi nangyari to, hindi nila malalaman. Maging ang mga hangin, ang hangin at ang alon ng tubig, sumusunod. Without fear, we would never learn faith. Kaya nga sabi ko sa mga previous message ko, natatandaan ko, okay lang matakot tayo. Huh? Okay lang matakot tayo. Let us face the future unknowingly. What is yet to come or what is in store for us or what will be the struggle along the way.
But in the future, kung nakatingin tayo na nandun ang Diyos, that's faith. Faith over fear. Hindi nila masasaksihan ang kapangyarihan ng Diyos kung wala yung bagyong nangyari dito. It is meant to develop their faith. And every storm in your life ay para turuan tayo na mas lalong lumalim at magtiwala sa Panginoon. It teaches us to trust Jesus more. And it teaches us that the sovereignty of God is in everything we face in life. And that should make us trust Him more. He knows. Alam niya. And He has faith in you that you will overcome and you will continue your journey into becoming Christ-like. Be thankful, because even painful moments can draw you closer to Christ and strengthen your faith. Gratitude transforms storms into spiritual growth. Kapag tayo po ay nagiging mapagpasalamat, naihahatid tayo nito sa paglago sa ating spiritual. It's so easy to thank the Lord if we're happy. It's so easy to thank the Lord if we have everything. How about if we are in danger because of our obedience to the Lord? Will you still thank God? In this passage, in Mark chapter 4, it teaches us primarily that Jesus is in your boat. So any storm in your life, be thankful. Before the storm, be thankful. During the storm, be thankful. After the storm, be thankful. Lord, I don't know how you did it, how I have overcome. And there are so many storms in our life that we have overcome. Amen? Marami na tayo nalagpasan na bagyo sa buhay natin. Dapat tayo magpasalamat sa Panginoon. Lagi na lang namin sinasabi, ang taong walang problema, ang taong gustong walang problema, gusto nyo? Yung mga taong 6 feet below the ground. And that's why we should be thankful, even if it's so hard. Kahit napakahirap. But to remind us, each one of us, Jesus is in your boat. Sige na, mag-ano na kayo, anong tawag dun sa Tagalog? Mag-sail, lumayag na kayo. Sige, sakay ka na sa boat mo. Lumayag ka. Kahit wala pang bagyo, pasalamat ka. Dahil kasama mo pala ang Panginoon. Kasama mo ang Panginoon during the storm. He may even be sleeping. Sabi ng Lord, relax ka lang. I'm with you. I know what I'm doing. Be thankful. A life of gratitude, even in the storm of your life. Be thankful before, during, and after the storm. Because Jesus is in your boat. Amen? Makalipas ang ilang linggo, going back to the story kanina, yung magsasaka, makalipas ang ilang linggo, dumating ang mga sundalo sa kanilang probinsya, sa kanilang baryo, upang kumuha ng mga kabataang lalaki para sa digmaan. Pero dahil may bali ang anak ng magsasaka,
hindi siya kinuha. Napaisip ang kapitbahay at sabi, ngayon ko naintindihan, hindi pala malas yung nangyayari. Hindi swerte, kundi pagpapala. Every storm in your life, there's a blessing. Not materially, but spiritually. And we know that in all things, God works for good to those who love Him. And as I call the praise team, sa ating pagtatapos, sa kwento ng Mark chapter 4, verse 35 to 41, nakita natin kung paano ang mga alagad ay hinarap ang isang malakas na bagyo. Puno ng takot, gaya natin. Puno ng pag-aalala, katulad din natin. At kawalan ng kontrol sa mga bagay-bagay, gaya rin natin. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, hindi sila kailanman iniwan ni Jesus. At doon, pinakita niya hindi lamang ang kanyang kapangyarihan, kundi higit sa lahat ang kanyang katapatan. Mga kapatid, ang pasasalamat ay hindi nakabatay sa ginhawa ng ating sitwasyon o nung kung anumang pagkakataon, kundi sa katapatan ng ating Diyos. Ang pasasalamat ay hindi sa kung anong sitwasyon meron tayo. Let me remind you that again. It's not because what situation you are in, but because of His faithfulness, and that is the reason why we should be thankful. Maaring magbago ang panahon. Lumakas ang hangin, lumakas ang alon. Sabi ko nga, paano pag bumaha sa Antipolo? No? Dito na bumaha. Because we don't have control of any situation. Mabago man ang panahon, ang Diyos ay nanatiling tapat. Amen? Kaya po lahat ay tumayo. Kaya bago ang bagyo, magpasalamat ka. Sapagkat ang tapat na Diyos ay kasama mo. Hindi niya tayo pinapunta sa kabilang pangpang ng mag-isa, kundi sinabi niya, tatawirin natin. Siguradong makakatawid ka, kasama mo ang Panginoon. Habang nasa gitna ng bagyo, magpasalamat pa rin tayo. Sapagkat ang katapatan ng Diyos ay hindi kailanman natitinag. Isang salita niya, titigil ang unos. At pagkatapos ng bagyo, magpasalamat tayo. Sapagkat bawat pagsubok ay muli nating nadarama ang kanyang katapatan at ang kanyang pag-ibig ay totoo. Ang katapatan ng Diyos ang dahilan, ulitin ko kung bakit maaring o bakit tayo dapat maging mapagpasalamat. Sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng pagsubok, tapat ang Diyos sa buhay mo. Kaya dapat tayo magpasalamat sa Panginoon. And I was contemplating while Pastor Nick was praying kanina. Sabi ko, Lord, bakit nataon mo na November ang pasasalamat? Bakit hindi January? No? Of all the yung mga masayang tao, bakit hindi January? Bakit November? Got me thinking, bakit kaya? Kasi ang dami palang mangyayari sa buhay mo since January, February hanggang November. And still, the Lord is faithful. Hindi nga natin alam kung paano tayo nakarating hanggang ngayon November. It should remind us, the Lord is faithful. And that is the reason why we should be thankful. As the praise team sing the song, we can sing the song, yung kanyang katapatan.
kabila ng aking pagkukulang. Biyaya na'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng nitong araw, patuloy siyang nagbibigay ng law. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigati, tagumpay man ay naroon, daluyan ang pag-asa kung kailangan pinahon. Pag-ibig mo'y alay sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon, daluyan ang pag-asa kung kailan ay hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa'min noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. As a sign of our being thankful to the Lord, can we give a clap offering to the Lord? Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon? Lord, papasalamat po kami, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon, anuman ang sitwasyon, tapat ka sa amin. Sa aming katagumpayan, at maging sa aming mga kabiguan, tapat ka pa rin, Panginoon. Turuan mo kami, Panginoon, na patuloy na magpasalamat sa iyo sa buhay namin na hindi namin alam ang mga susunod na darating na bagyo ng aming buhay. But Lord, right now, teach us to be thankful so that during the storm, there is peace, that you are with us in the storm. And after the storm, we will rejoice dahil lumalalim kami ng mas malalim sa aming pananampalataya. Salamat sa katotohanan ng iyong salita na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan, Panginoon. We may never know what will happen the coming days, the coming year. One thing is that we know you hold our future. Salamat po, Panginoon. May we live a life that is full of gratitude dahil binago mo kami, Panginoon. At binabago mo kami.
at kalooban mo in your word in 1 Thessalonians 5:18. This is your will in Christ Jesus, that we should give thanks in all circumstances. Lord, kahit mahirap, turuan nyo kami, tulungan nyo kami, Banal na Espiritu. Help us to trust in you, even we can see how you work. Lord, maraming salamat po, Panginoon. At patuloy mo kaming pinapaalalahanan, even in the storm that is to come, o yung nandito na, Panginoon, na bagyong Juan, we will be thankful. We will still be thankful because you are with us. Bless us all together, O Lord. Bless your message in the hearts of your children. In Jesus' name, amen. Kanina po nung nagpe-pray kami sa office, nabanggit ni Pastor Billy na walang special number, sabi niya. Nung sinabi niya po yun, naisip ko agad yung tula kong ginawa para sa Panginoon. Tapos, inulit na naman niya. Ay, kanina sabi ko, ay hindi, ayoko, nahihiya ako. Tapos, pagpanik niya sa pulpito, inulit na naman niya. I'm surprised. Bakit wala nag-special number? Sana hindi lang tayo yung hype nung nakaraang buwan na nag-aagawan kung sino mag-special number. Bigla akong sabi ko, hindi Lord. Pwede kong gawing special number itong tula kong ginawa kasi special to sa akin kasi nung ginawa ko to, nasa isip ko ang Panginoong Jesucristo kaya alam ko special to. Kaya ngayon po, gusto kong ibahagi sa inyo at bilang special number na rin tugon sa mensahe ni Pastor Billy about sa Thanksgiving. Narito po yung aking tula na inihahandog at pasasalamat para sa ating Panginoon. Sa tuwing makakaramdam ako ng pag-iisa, Jesus, alam ko, ikaw ang aking kasama. Ikaw ang aking nag-iisang sandigan. Ikaw ang aking nag-iisang kandungan. Huwag mo akong pababayaan sa mundong puno ng kabigatan. Pagsubok ay walang katapusan. Kalungkutan ay hindi maibsan. Ngunit gaya nga ng nasabi mo sa iyong kasulatan, marami pang kapighatian ang mararanasan. Ang kailangan lamang, tatagan ang kalooban. Ikaw man ay nahirapan, ngunit ang lahat ay iyong napagtagumpayan. Akala ko, sapat na ang hanapin ka. Daranas pa pala ng maraming pagdurusa. Kung minsan, gusto ko nang sumuko. Panginoon, yakapin mo ako. Huhubugin pala ng husto. Dadaan sa napakaraming proseso. Tulad ng isang lantay na ginto. Padadaanin sa apoy na parang kumukulo. Tulungan mo ako sa lahat ng laban ko. Hindi titigil ang kaaway na mapalayo sa iyo. Lalong minamahal ka. Ang kaaway, lalong nag-aalburuto. Gagawa at gagawa ng paraan upang sa pananampalataya ay huminto. Salamat sa biyaya at pag-ibig mo. Pangahawakan ko ang mga pangako mo. Diretso lang. Thank you. Diretso lang, walang ligo-liko. Doon sa tuwid na daan ang tungo ko, tungo sa pagiging kawangis ni Kristo. Salamat po sa Panginoon. Marami akong dapat ipagpasalamat sa Panginoon. Kanina po nung nag-lead yung anak ko sa praise team, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Last week, nag-speak siya sa
prayer meeting, salamat pa rin sa Panginoon kasi before pa, nung sinabi ko sa kanya na dati pa, Ella Jane, ikaw daw mag-speak sa prayer meeting. Sabi niya, Mami, nakita mo ba ako nagsalita sa harapan, nahihiya ako, pero iba talaga ang nagagawa ng Panginoon. Kaya purihin natin ang Panginoon, pasalamatan natin siya. Kanina nga umiiyak ako, sabi niya sa akin, Mami, ano naman ang problema mo? Umiiyak ako kasi hindi dahil sa pinagdadaan ng problema, kundi umiiyak ako dahil sa sobrang pasasalamat ko sa Panginoon kasi marami siyang ginagawa sa buhay ko. Hindi man materially, pero napakaraming ginagawa ng Panginoon. Marami tayong dapat ipagpasalamat sa Panginoon. Kaya ang bawat isa sa atin, sa ngayon, nakaupo lang tayo dyan sa upuan, nahihiya tayo, pero darating ang panahon, merong gagawin ng Panginoon na testimony na ipagpapasalamat natin at iahayag natin sa bawat tao na para gaya natin, pupurihin din siya at pasasalamatan din siya ng mga tao na makakaalam ng istorya natin kung paano tayo binago ng ating Panginoon. Ayan, ngayon po ay syempre dadako naman tayo sa isa pang pasasalamat natin sa ating Panginoon. Yun po ay ang pagkuha ng ating tithes and offering. At ngayon po ay kukuha din tayo ng World Evangelical Fund offering. Isasabay na po natin sa paglalagay natin ng tithes and offering. Dito po, palagay na lang po dito. Dito po yung WEF offering at dito po yung ating mga tithes and offering. Sige po, lapit na po tayo. Habang kinukuha po yung ating mga offering, salamat po kay Ana Viado and Rona Tandog sa paghahandog ng magagandang bulaklak natin ngayon. Manalangin po tayo, panalangin po natin ang ating offering. Aming Diyos Ama, maraming salamat po sa mga offering na ito. Salamat Lord na binigyan mo kami ng kakayahan upang maibalik namin ang pasasalamat sa iyo. Salamat sa ginagawa mo sa aming buhay. Nawa Panginoon ang mga offering na ito ay magamit Panginoon sa gawain mo dito sa lupa. Lumawak ka pa Panginoon, dumami pa ang mga tao na makakilala sa iyo. Gamitin mo ang mga handog na ito. Maraming salamat po. Ang lahat ng ito'y dalangin namin at pinasasalamatan namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Narito po yung ating mga announcement. Tuloy-tuloy naman po ang ating mga weekly schedules. Ang ating pong worship celebration tuwing araw ng linggo, alas 9 ng umaga. Ang prayer meeting po natin every Wednesday, 7:30 p.m. dito po sa ating worship center. Ang praise team practice po, Saturday, 9 a.m. Mga affinity groups naman po natin, ang Bridgers, Sunday, 4 p.m. Ang mga ladies po, may online po tayo Thursday. And then meron pong face-to-face every Friday, dito po 7:30 p.m. Ang Dorcas, Friday, 3 p.m. At ang Men in Christ po, Sunday, 4 p.m. Para naman po sa pastoral care and counseling, kung sino man po may gustong i-share at ipanalangin ng ating mga pastor, pwede nyo po silang kontakin sa kanilang mga number or messenger, pwede nyo rin po silang kontakin doon. Binabati po natin ang may birthday na darating ngayong week na to. Sa 10, si Rona Tandog. Sa 11, Julia Rain Sabado. 12, Hazel Joy Del Rosario. And sa 16 po, si Francis Johan Umali. At sa 14, happy anniversary po kay Miko and Rhea. Yan. Salamat po sa Panginoon. At mayroon din po tayong mga special announcements. Yung pong ating Good Samaritan Box ay tuloy-tuloy pa rin ang pag-collect natin. Kung sino man po yung may madadala, mga bigas, kape, or noodles, or even mga toiletries po, ay welcome na welcome po. Kung may sobra kayo at maraming biyaya si Lord, pwede nyo pong dalhin dito para ma-share natin dun sa mga binibisita ng ating mga pastor. Sa November 22 po ang ating pistang pasasalamat. Ayan. At ang distribution po ng t-shirt na ito ay sa November 15 or 16. I-distribute po yung mga t-shirt na yung may tatak na pistang pasasalamat.
Ayan. Tapos, ang fundraising po ng mga kabataan, yung kalakal para sa campers, tuloy-tuloy pa rin po nila na kinukuha. Kung meron man po tayo na mga para maka-save din tayo or ma-save natin ang ating Mother Earth. Ayan. Wag na lang po nating itapon kung saan-saan. Ipunin po natin yung mga plastic bottles and mga white papers. Or kung may bakal kayo mga sobra, pwede nyo pong i-share sa ating mga kabataan at magagamit po ito sa kanilang local camp. At syempre po, meron pa rin po silang iniluto na naman ngayon. Bili po tayo para makatulong sa fundraising nila. Meron po silang spam musubi, Graham balls, and Graham float. Nandun lang po, mamaya po pwede po tayong pumunta sa likod at bili po tayo. Meron din pong Inter-District Music Fest sa November 15. Music Fest Inter-District sa November 15, 8 a.m. to 5 p.m. sa 1 Cainta Auditorium, Cainta Rizal. At syempre, kung meron pong Inter-District, meron din syempre yung Local Music Fest. Sa atin po yun. Gaganapin po sa November 16, 1 p.m. dito po sa ating worship center. Ayan. At syempre, tuloy-tuloy po, salamat kay Brother Romel na patuloy na naglilinis ng ating worship center sa pag-prepare. Salamat po sa buhay ni Pastor Romel. Salamat po sa mga bisita. Kung wala man, sa mga susunod na darating na bisita, ay pagpasalamat natin yan sa Panginoon at maraming bibisita. Salamat po sa lahat at wala na pong announcement. Ayan. Ito po si Pastor Nick. Good morning po ulit, and dito po ulit ako para po i-announce po yung local camp po ulit ng NYI, and meron na po tayong venue po ng ating pagkakampan sa yan po, Baltazar, wait lang po, nakalimutan ko po yung pangalan. Ayan po, sa Baltazar Farm and Private Pools, and ang registration fee po natin is 2,000, and mag-send po kami po ng registration form sa ano po natin, GC po na ng AFC and families, and magkakaroon po yun ng down payment na 50%. And the way lahat po ng kabataan natin dito sa church ay makapag-register po at makasama po namin sa camp. And tuloy po natin supportahan ang ating local camp po. And yun lang po. Thank you po. Okay, thank you po. Pinapaalala ko po sa bawat isa, sa November 23, that is Sunday, 9 a.m., ay ang ating annual meeting. So, lahat po ng mga miyembro ng AFCN ay kinakailangan dumalo po dito dahil yun po yung araw ng ating pagpapasalamat sa buong isang taon na ginawa ng Panginoon sa atin bilang simbahan. Maririnig po natin ng mga ulat ng mga pastor natin at ng iba't ibang mga ministry coordinators. Kaya sa darating po na November 23 ay magsama-sama po tayo at gayon din po, yun din po yung pagkakataon na tayo ay gagamitin ng Panginoon upang italaga yung mga pinili niya at tinawag niya na maglilingkod bilang mga spiritual leaders o church board ng ating simbahan o ng AFCN. Para po dun sa mga katanggap ng sulat, kayo po ay patuloy na ipinapanalangin namin. At nawa po, sa gabay ng Banal na Espiritu, sa pangunguna ng Banal na Espiritu ay tumugon po kayo. Ano man ang maging tugon po ninyo ay yun po ay ayon sa kapangyarihan at gabay ng Banal na Espiritu. Kaya sa darating na November 23 with Reverend Raquel Fausto, tayo po ay magsama-sama. At gayon din, baka malimutan natin ang 47th Hallelujah Sunday na gaganapin po sa December 14. Kailan po? December 14. At ito po ay sa ganap na ikasiyam ng umaga. Kaya magsama-sama po tayo doon sa mga gawain po na ito. At para pa po sa iba pang mga gawain na darating ngayong Disyembre, sa December 22 to 24 ang ating pong sambang gabi.
Kaya magsama-sama po tayo doon Monday to Wednesday. At wala po tayo nung Sunday, nung 21. 22 po tayo magsisimula sa ating sambang gabi. Kaya yan po yung mga paalala para pa po sa iba pang mga gawain sa Disyembre. Makipag-ugnayan lamang po tayo sa ating mga ministry coordinators, NDI, NMI, and NYI. Maraming salamat po. Tayo pong lahat ay tumayo at tanggapin po natin ang biyaya ng Panginoon sa pamamagitan ni Pastor Pete. Minsan pa, pwede ba nating palakpakan ng Panginoon? Sabihin mo, bagyo ka lang. May Jesus kami. Amen? Tanggapin po natin ang biyaya ng Panginoon. Puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa. At nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sumainyo nawa ang Diyos na pinagmumulan ng kapayapaan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po ulit. Salamat po sa pagdating at God bless po sa lahat. Sunday School. Mara.